Mula pa nang maupo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isa sa pinakamalaking proyekto ng kanyang administrasyon ay ang flood control, mga pader sa ilog, kanal at drainage system na dapat sana'y magpapababa ng pagbaha sa bansa. Pero matapos ang ilang taon, imbes na gumanda, lalong lumala ang problema. Bilyon-bilyong piso ang naibayad, pero marami sa mga proyekto ay palpak, sira o mas masahol pa. Ghost projects, mga proyektong walang laman pero may budget na. Ayon sa mga ulat, mahigit 545 bilyong piso ang nailaan sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Sa halos 9,800 proyekto, may iilang grupo ng kontratista lang ang nakakuha ng malaking bahagi ng pondo. Mga 15 contractors na umano'y nakasungkit ng mahigit 100 bilyon. Sa gitna ng lahat ng ito, mismong si Marcos ang nag-utos ng malawakang audit matapos niyang makita ang mga flood control na madaling gumuho o hindi man lang natapos. Sa kanyang mga pahayag, sinabi ni Marcos na hindi siya makapapayag sa ganitong klase ng katiwalian at magpapatupad siya ng lifestyle check sa mga opisyal ng DPWD. Pero habang lumalalim ang investigasyon, mas marami ang nagdududa. Dahil ang mga kontrata, pondo at mga proyekto ay lahat pinirmahan at inaprubahan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang ibig sabihin, kahit hindi siya direktang sangkot bilang kontraktor, may pananagutan siya bilang pinuno ng gobyerno kung bakit umabot sa ganitong antas ang corruption. Sa ilang lugar gaya ng Bulacan, Quezon City at Pampanga, may mga flood wall na nagkakahalaga ng 50 milyon pataas pero walang nakatayong istruktura. May mga river dike na gumuho lang sa unang ulan. At habang ang mga opisyal ay nagpapasahan ng sisi, libu-libong Pilipino ang nalulubog sa baha taon-taon. Dahil dito, naglabas si Marcos ng executive order para bumuo ng Independent Commission for Infrastructure, isang ahensyang mag-iimbestiga sa lahat ng flood control projects. Mayroon ding sumbong sa Pangulo website kung saan pwedeng magsumit ng reklamo ang mga mamamayan. Ngunit ayon sa mga kritiko, tila huli na ang lahat. Ang pera ay nailabas na, ang mga proyekto ay kulang o wala, at ang mga Pilipino ay nananatiling biktima ng parehong problema taon-taon. Sa mga protesta at balita, tinawag ng ilang eksperto ang flood control issue bilang pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas. At bagaman, si Bongbong Marcos mismo ang nagbunyag ng anomalya, hindi maiwasang itanong ng marami. Paano nakalusot ang ganitong kalaking halaga nang hindi niya nalalaman? Sa dulo, ang isyong ito ay sumasalamin sa mas malaking tanong tungkol sa pananagutan, pamumuno, at kung paano ginagamit ang buwis ng bayan. Habang patuloy ang ulan at baha sa maraming lugar, patuloy din ang pagtaas ng galit ng mga tao. Sapagkat sa halip na depensa laban sa tubig, ang flood control project ay naging ilog ng korupsyon na umagos mismo sa ilalim ng pamahalaang Marcos.